ating mga kamay. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa panganadalangin yung hinirang propeta sa huling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Weldy Stradalmeda, sa pupanalangin ng kanyang buong pamilya, sa aking pagdadala ng walang mensahe sa oras mahal na Pinoon. Ikaw, Diyos, hallelujah, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Hallelujah. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila, Ama, ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin. Kung magagawa at sa iyong dakilang pangalan, aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at pag-alinlangan, lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and dearly beloved and honorable assistant Pastor Lina Carmona Almeda. Also greet the beloved Almeda family, sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran dito po sa Doha, Qatar, to our beloved webcast, sa akin po mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin, minamahal, ang ating po mga Biblia dito po sa Santiago 2:19. From the book of St. James chapter 2 verse 19 sa Tagalog po. Dito sa sulat ni Apostol Santiago, Kabanatang 2, talatang 19. Ikaw ay sumampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Amen. Everybody say, praise the Lord. You believe that God is one. You do well. Even the demons believe and tremble. Everybody say, praise the Lord. So yan po ay nagpapatunay na mayroong isang Diyos lang sa langit. Amen. There is only one God in heaven. Ha? Kung naniwala ka na mayroong pang ibang Diyos sa langit, yung demonyo nga, galing sa langit, alam niya, isa lang. Tapos, ikaw ay naniwala na mayroong dalawa o tatlo, di mas demonyo ka pa sa demonyo. Amen. Ang demonyo naniniwala na isa lang ang Diyos at nanginginig. Amen. Even the demons believe. So, kung minsan minamahal, ito po'y nagiging hindrance sa ating pamamalakayan ng kaluluwa dahil mayroon po mga nagsasabi na pareho naman tayo eh. Naniniwala tayo sa isang Diyos. So, hindi na kailangan. Pareho-pareho lang. Magpanalanginan na lang tayo. Parang gano'n, no? Tapos i-accept mo naman. Sige. Dito minimal sabi, even the demons believe. So, hindi po tayo ligtas pag sasabihin natin, naniwala din ako. Kailangan yung paniwala mo, mayroong ebidensya. Amen? So, dahil yung verse na ito, sa James chapter 2 verse 19, this verse is part of a broader passage, James chapter 14 to 26, where James emphasizes that genuine faith must be accompanied by actions. Amen. Simply believing in God is not enough if it doesn't lead to good deeds. Everybody say, praise the Lord. No?
simply believing in God is not enough if it doesn't lead to good deeds. Naniwala ka nga na isang Diyos, pero wala namang mabuting nangyayari sa buhay mo, ganun pa rin. Ha? Yung drug addict pa rin. Yun ang gusto ng iba eh. Patayin na lang daw lahat ng mga drug addict. Yun ba yung solusyon talaga? Ano bang ginagawa ng relihiyon? 500 years o more than 500 years, tayo po ay may relihiyon na. Amen. Nung pumasok si Magellan, si Legazpi, noong 1521, tama ba yun? Anong pizza yun? May kanta niyan, ano ba? May kanta si Yoyoy Villamin yan. Mark 16, 15, 21. Oh, imagine. Pumasok sa Pilipinas, ang sinasabi nilang Christianity or Kristyanismo na pananampalataya. Pero mula noong pumasok sa Pilipinas yun, mayroon bang pagbabago, minamahal? Pagpasok pa lang, patayan na kaagad eh. Amen. Ha? So, yung panahon na yon, ang batas ay espada at cross o rebolto. Pag hindi ka maniwala sa rebolto, may espada. So, papatayin ka. So, mayroon po mga historian na mga nanggagahasa, yung mga leader ng relihiyon. So, nasaan doon ang Diyos? Everybody say, praise the Lord. Ha? Noon pa man minamahal yung corruption, nandoon na. Hanggang binitawan tayo ng Spain at ibininta tayo sa Amerika, o yung nung Amerikano na ang namuno sa Pilipinas, parang gumagaan-gaan dahil nandiyan yung mga missionaries. Amen. No? Nagdala ng biblical teachings. Doon natin na ang mga Pilipino namulat sa Bible kasi nung unang panahon tayo po ay tinuruan na wala tayong karapatang magbukas ng Bible dahil yung mga leader lang ng reliyon ang may karapatan. At ang Bible daw ay nakakasira. Marami daw nabaliw sa Bible. Ayun, yung mga taong hindi nagbubukas ng Bible, hindi daw sila nabaliw, pero nabaliw sila sa mga bisyo. Amen. Nabaliw sa babae, sa alak, sugal, droga, doon sila nabaliw. Samantala, yung mga nagbabasa ng Bible, kung sabihin nilang nababaliw sa Diyos, nagbagong buhay naman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, simply believing in God is not enough if it doesn't lead to good deeds. Even demons acknowledge God's existence, but that doesn't make them righteous. Di ba naniwala ang demonyo na isa lang Diyos? Pero naging righteous ba sila? Hindi, di ba? Amen. So, maraming naniwala na may isang Diyos. Tinatawag nila Ama. Pero sabi ng mahal na Pino, ng inyong Ama ay ang Diablo. Di ba? Everybody say, praise the Lord. John 8:44, kung hindi ako nagkamali, minamahal. Basahin nga natin. John 8:44. Ayon po sa Ebanghelyo kay San Juan, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 44. Kayo nga'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa nung una
at hindi nananatili ang katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng mga ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Amen. Ye are of your father the devil, and lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Murderer, liar pa. Amen. No? Maraming mga ganyan, di ba? No? Tawag sa Diyos, Ama, 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 pero mamamatay tao. Napakasinungaling. Amen. No? So, sabi ko nga kanina, minamahal, even the devils, no? The demons acknowledge God's existence. Ang tinutukoy dito, minamahal, yung Ama. Everybody say, praise the Lord. Wala naman talagang Diyos anak eh. Ha? Walang Diyos anak sa Bible. At pinatunayan yan sa Biblia na may iisang Diyos lang. Ang Ama. Kailang pag hindi mo siya makilala, wala ka talagang pagbabago. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po natin nakilala na yung Ama pala yun, na Diyos na nag-iisa sa langit, ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao. Naniwala tayo. Anong prueba? Nagbago ang buhay natin. Gumaling ang ating mga sakit. Amen? Yung mga dati bakla ay ngayon tunay na lalaki na. Ang dati mga tumboy ay tunay na babae na. Mga NPA commander, ngayon po ay mananampalataya na. Nung pumasok ang timala pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, ang mga Abu Sayyaf, mayroon din silang Diyos na pinapaniwalaan, iisang Diyos. Gusto nilang patayin kami, hindi nila magawa. So sabi nila, ang hirap patayin ang tunay na lingkod ng Diyos. So, yun pa lang yung conclusion nila, minamahal, nagpapatunay na wala sila sa Diyos. Amen. Kasi ang gusto nilang patayin, ang ating mahal na pastor, tunay na lingkod ng Diyos. Alam mo yung tunay na lingkod ng Diyos, papatayin ng mga taong naniniwala sa Diyos na tunay din. Amen. So, doon nila nakita. At sila na mismo nagsabi, ngayon lang kami nakakita ng tunay na Kristiyano. Dahil, ang nakita nilang Kristiyano noon, nung hindi pa pumasok ang ating mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, Kristiyanong bungiro, Kristiyanong babaero, Kristiyanong nangangagaw ng lupa. Di ba? Amen? Kristiyanong puno ng bisyo. Mayroong pumasok. Grabing tapang pero punong-puno ng pag-ibig. Yung tapang na yun, hindi po yung tapang na makipagbuno, makipagpatayan, kundi tapang na ipangaral ng Ibanghilyo ng kaligtasan. Punong-puno ng pag-ibig. Sabi nga, perfect love cast out fear. Kung mayroon kang perpekto o ganap na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, ito'y nag-aalis ng takot. Amen? Example, totoo kang umibig sa iniibig mo, tapos sabihin niya, magkita tayo sa sementeryo kung totoong mahal mo ako. Talaga, mag-isa ka lang, huwag kang magdalang kasama. Puntahan mo talaga siya doon. Amen. Mahal mo eh. Everybody say, praise the Lord. Saan ba sa sementeryo? Sa gitna, yung may malaking krus doon, maraming mga bungo. Puntahan mo talaga eh, mahal mo siya eh. Tapos makita mo niya, pag punta mo, 12:00 ng hating gabi, nandoon na siya. Nag-antay sa'yo. At habang tinitingnan mo, nandoon talaga siya. Siya talaga yung kausap mo.
kailang nag-change na yung katawan niya, nagiging aso na siya. Yung mga ganyan ba, yung nawala yung takot mo dahil mahal mo eh. Pero kung hindi totoo yung pagmamahal mo, kita tayo sa metro, ikaw lang mag-isa. Marami pa naman akong reserba. Di ba? Ganon. Amen. No. Kung minsan, yung sabi na, Lord, mahal kita, Lord, mahal Pinoon. Ganon. Tapos, pag nakataya na yung buhay, wala na yung pagmamahal. Mayroon ko kausap doon sa Palawan. Sabi niya, alam mo Brad, si mahal na pastor natin, international. Sabi niya, international. Pero mayroong tinatawag na local pastor. Kasi hindi talaga nila matanggal-tanggal yung tatawagin silang pastor. Kasi dati nga sila pastor. Sila daw local na pastor. Ang mahal na pastor daw, international na pastor. Sinimplihan ko lang. Halimbawa, kasi ang mahal na pastor kasi nagpipreach siya. Communism is satanism. Dito sa Palawan, maraming NPA dito. At nagalit ang mga NPA. At hanapin ngayon ang pastor ng Jesus Miracle Crusade. At nakita ngayon, kayo po ang nakita niya. Kasi Jesus Miracle Crusade, nakita yung logo. Tutukan yung noo mo. Ikaw ba ay pastor ng Jesus Crusade dahil gusto naming patayin? Kaya mo bang sabihin, opo, pastor ako? Hindi talaga nakasagot. Kasi kamatayan na eh. Amen? Pero kung mayroon kakatok, kayo po ba ang pastor ng Jesus Miracle? Bakit po? Meron kasi akong ibibigay na 1 million. Ay, talaga namang magpakilala ka agad yun. Opo, ako ang pastor. Pakilala yun. Pero kung tutukan yung noo, galit kasi ako sa preaching niya sa TV. Tutukan ng noo. Ikaw ba talagang pastor? Anong gagawin mo? Sabi ko sa kanya. Tumingin sa akin, hindi makapagsagot eh. Siyempre, ituturo niya ang malapastor sa Manila. Eh, isa lang po pastor dito na sa Manila, di ba? Kasi kamatayan na yun eh. So, madaling magpastor-pastoran. Pero kung buhay na nakataya, sasabihin mo na ang totoo. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? So, even demons acknowledge God's existence, but that doesn't make them righteous. So it's the faith that works through love and obedience that truly matters. Amen. Yung panampalataya mo na ito po'y nagbunga ng pag-ibig at pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Kasi kung ang relihiyon, minamahal, kung lahat na relihiyon ay totoo, ay nako, langit na ang Pilipinas. Amen. Imagine, daming relihiyon dyan. Yung unang-una lang, yung dala ni Magellan. Talaga mga santo-santa na sana lahat dyan. Kasi ang lahat naman ng palataya ay tinatawag na santo at saka santa. Hindi po yung leader ng leon mo sabi, sino ba yung qualified maging santo, mag-apply. 1 Corinthians 1:2. Napakalinaw po dyan. Unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 2. Basahin po natin. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po'y 1 at ang talatay 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwidbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay pa sila, saints na. Hindi yung antayin mamatay, tapos
I-proclaim na ito, santo. So ang nasa Bible, pag sundan natin, lahat na mananampalataya, binanal ng Diyos. At saan nangyayari yan? Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Dahil pagbalik ng Malapinon, hindi tayo sasalubong sa Kanya kung hindi tayo binanal ng Diyos. Kasi ang sasalubong sa Kanya ay mga banal. Yung mga matay na naglilingkod sa Diyos, buhayin muli, sabi ng Bible, at tayo na mga buhay ay babaguhin. At kasama ang mga patay na binuhay at tayo mga buhay na binago, kumbaga na-change yung ating katawan, sasalubong sa masama tayo magsalubong sa Kanya sa alapaap. Kasi kung hindi po ma-change itong ating body na flesh and blood, hindi tayo pwedeng sasalubong sa Kanya. Sigurado, mauntog tayo dyan. Everybody say, praise the Lord. Kung hindi ito mabago, tapos mag-rapture, paano ka lulusot dyan? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So, magiging glorious body ito, katulad ni Jesus Christ, nung siya'y nabuhay na mamuli sa mga patay. Kahit sarado yung pintuan, nandoon ang mga Krisyano sa loob, hindi nabuksan ng pintuan, bigla siyang pumasok. Tumago siya doon sa pintuan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ganon din yun. Pagdating ng mahal na Panginoon, at yan ay nataon sa panambahan, just in a twinkling of an eye, itong ating katawan ay babaguhin. At tayo ay sasalubong sa Kanya. O saan tayo sasalubong? Diretso na. Tatagos na tayo dyan. Everybody say, praise the Lord. Alam, dadaan pa tayo sa pintuan. Pag ito ang aangat sa langit, magdala ka ng bigas dahil magugutom ka. Maghanap ka ng ulam doon. Magsaing ka doon sa langit. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay na mahal. So, sabi dito sa Matthew 7:26, pakihanda din ng 15:11. Dito sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, Kabanatang 7, ang talata ay 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig mo ang salita ng Diyos, sumampalataya ka at hindi mo ginawa, para kang katulad sa isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. So anong mangyayari ngayon pagdating yung flash flood? Lalo na kung mawasak yung flood control. Everybody say, praise the Lord. Pagdating ng flash flood, tapos nakatayo lang sa buhanginan yung bahay, ano mangyayari sa bahay? Maanod. Matumba. Amen? So, sa 15:11 ng Matthew, Luke chapter 3 verse 11, pakihanda din. Buhat po sa Ebanghelyo ay kay Mateo, Kabanatay 15, at ang talata po ay 11. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Everybody say, praise the Lord. So, yung lumalabas sa bibig. Amen. Yung iba kasi sabi na, pwede daw magmura. Basta ang demonyo ang mumurahin mo. Tuwang-tuwa ang demonyo, Basta ang murahin mo daw yung mga taong masama. O di sino natutuwa? Sabi ng Bible, ang nakakasama ay yung galing sa puso at lumalabas sa bibig. Hindi yung pumapasok sa bibig. Amen. Sabi dito, what does it profit, my brethren, do a man say he hath faith and have not works? Can faith save him?
if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you saith unto them, Depart in peace, be warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what does it profit? Makakita ka ng gutom at walang damit at sabihin mo, ako'y manalangin sa ilihan mo. Mabusog ka in Jesus' name at magkaroon ka ng damit. Eh, hindi mo naman binigyan. Hindi mo pinakain. Everybody say, praise the Lord. Ha? Kung minsan, judgmental ka. Bakit yan? Matagal na ng binotismohan. Puro lang pantalon. Ayaw talaga sumunod sa kabanalan. Eh, wala talaga siyang pantalon eh. Bago ako na-save dito, baptize sa Baguio. Doon kami sa Quezon Hill, nag-overnight. Nasa likod ako eh. Mayroong kapatiran na dumadalo nakapantalon. Tapos naririnig ko sa likod, totoo kayo yung kapuspusan niya. Kasi napupuspos siya. Umiiyak siya, napupuspos. Totoo yung kapuspusan niya, nakapantalon naman. Naririnig ko sa likod. Eh, hindi ko naman naunawaan din yun dahil baguhan din ako. Every time na dumadalo, napupuspos siya, umiiyak siya. Sabi naman na nasa likod, totoo kaya yan? Hindi kaya lying spirit yan? Eh, nakapantalon naman siya. Yan. Maya-maya sa sunod na gawain, nagpatotoo siya. Salamat sa mahal na Panginoon. Binigyan ako ng Diyos ng damit. May ginamit ng mahal na Panginoon. Alam ko naman minamahal na may raming nagko-question sa inyo dito, pero wala talaga akong palda dahil ako ay lumaya sa aming pamilya, na drug addict ako dito sa Baguio, nag-aral, tapos nahinto, nalulog sa droga. Ang lahat na damit niya talagang pang drug addict talaga. Nung pagkatapos ng nagpatotoo, maraming lumapit. Eh sis, mayroon din akong palda sis, bigyan kita sis. Bagyan kita ng palda, dami kong palda sis. Pero nag-judge na. Kung minsan ganun, di ba? Oo. Sabi yung nakita mo, gutom. Nakita mo, walang damit na pangsamba. Ay, hindi ko kasi mabigay yung sa akin kasi mayroon akong kuwan din eh. Sentimental value. Mayroon talagang ganun. Ha? Kahit binigay na, pakialaman pa. Sentimental talaga. Bakit hindi mo sinuot yung binigay ko? Tapos pag sinuot, parang naluma na yung binigay ko. Binigay mo na, bakit mo pakialaman yan? Amen? Everybody say, praise the Lord. Sentimental ka pa dyan. Kuripot ka talaga. Yun ang totoo. Wala yung sentimental dyan. Halos patong-patong. Bakit pag mamatay ka, ilagay ba sa kabaong lahat yun? Di, lakihan mo yung kabaong mo Siksik lahat yun. Siksik. Padala lahat. Sabi nga ng Bible, di ba? Pag mangaral ka, sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong magdala ng maraming damit. Huwag kayong magdala ng pagkain. Di ba? Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi kung unang panahon, ang kinakargahan nila, camel. Eh kung damit, punuin mo yun, di baka yung camel, di na maglakad yun. Instead na makaabot kayo doon sa lugar na puntahan nyo para mangaral, nasa kalagitnaan, problema ka tuloy, hindi na makalakad yung camel dahil sa daming damit. Nakuha nyo, minamahal? Ngayon, Brad, iba na eh. Mayroon na kaming Land Cruiser eh. Di ba? Pwede na may pick up, baksakan mo ng marami. Eh, paano pag mag-aeroplano ka, limit lang yung timbang, di ba? Magbayad ka na tuloy ng maraming, instead na gagamitin mo na pangmalakay ng kaluluwa, ang gasto tuloy doon sa mga dala na karga-karga mo na halos buong bahay na yung dinala mo. Nakuha natin, minamahal. Na importante kaligtasan ng kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag kami pupunta sa mga lugar ng mga aita,
Mga kapatiran, yung may mga sobra-sobrang mga damit yan, pamigay natin sa Aita. Dami magdala. Pero yung iba punit-punit na Iiwan na lang namin yun kasi nahiya din kami. Mahirap naman nabigyan mo yung Aita ng punit-punit. May kapatiran na mayroon siyang printing press. Anong tawag? Hindi printing press sila nag-print ng mga sublimation, yung mga t-shirt ba ng university. Yung mga halimbawa, uniform ng PE ng isang university o uniform ng kanilang celebration ng anniversary nila. No? May sobra kasi yun. Yung parang may nag-blot na kunti, ganyan. Yun ang pinamigay namin sa mga, tuwang-tuwa yung mga Aita, brand new. Parang nakapag-aral na sila ng university. Kasi naka-uniforme sila. St. Louis University, Benguet State University, iba't iba. Tapos may mga payong pa. Ang gaganda ng mga payong. Yun ang paminabigay. Yun, talaga pagsabi, nandiyan yung Jesus Marcos, kahit kahit sa tuktok ng bundok, bababa talaga yan. Tapos nung regular na kaming pumupunta, kahit hindi pa sila tinuruan pagbibigay, natuto. Pade, mayroon ako isang buwig na saging hinog. Yung senyorita na sinasabi, isang buwig talaga. Hinog na. Dahil may magdala ng kamuti, may dala ng gabi, magdala ng talbos ng ampalaya, kahit ano-ano. Hindi naman sila tinuruan. Yung puso nila, natuto sila na parang masaya sila pag nagbibigay sila. Everybody say, praise the Lord. Tapos nung pumunta kami, after ng Bagyo, wala talaga kami nadala. Kasi bigla lang kami pumunta doon. Maraming landslide. Tapos, kinuha namin, nandoon sila, baba. Tapos, sorry po, wala po kaming dalang, ang tawag nun, relief. Sinagot pa naman kami, hindi namin kailangan ng relief. Kailangan namin salita ng Diyos. Natuto. Amen. Anuhin mo naman yung relief, wala namang salita ng Diyos. Di ba? So, sabi dito, minamahal. Ano yung binasa natin kanina? Last? 15:11 ba yun? Sa Luke 3:11 natin pumasahin. Lucas 3:11. Dito sa Ebanghelyo, San Lucas Kabanatang 3, ang talata ay 11. 11. At sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Lucas 3:11 ba yun? Pakibasa din ng 1 John 3:10. ng 1 John. Pakihanda ang James 3:13. Saklat po ng unang Juan, Kabanata po 3, at ang talata po ay 18. Bumuti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa ng katotohanan. Amen. Huwag tayo magsiibig ng salita o ni dila man, kundi gumawa ng katotohanan. Huwag lang sa salita. Amen. James 3:13, pakibasa. 3:13. Genesis 22:9. Dito sulat ni Santiago, Kabanatang 3, talatang 16. Sapagkat kung saan mayroong 3:13 po. sorry po. 3:13. Dito sa sulat ni Santiago, Kabanatang 3, talatang 13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan at karunungan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out
of a good conversation, his works with meekness of wisdom. Amen? So, hindi lang yung magaling sa salita, naghahamon ng debate. Ha? Sa atin, bawal ang debate. Sa atin, gawa. Amen. At kung mayroon mang contest, konti sa pagpapakumbaba. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sa Genesis 22:9, 22:9 ng Genesis. Sa aklat po ng Genesis, ang kabanata po 22 at ang talata po ay 9. At sila'y dumating sa dakong sa kanyang sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac, at Isaac na kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. Amen. Sabi ng Bible, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? So, tinawag po si Abraham na father of faith dahil siya po ay masunurin sa mahal na Panginoon. So, imagine po yun nung kaisa-isa na yung anak, binata na. Tapos sabi ng Malapino, Abraham, dalhin mo si Isaac sa bundok ng Moriah at ialay mo sa akin ang bugtong mong anak na si Isaac. Siguro kung sa atin mangyari yon, kay isang anak mo tapos may mangusap sa'yo, ialay mo yan, rebuke ng abutin, no? Demonyo, cast out, Jesus. Hindi ka maniwala na tinig ng Diyos yun. Imagine mo, kay isang anak mo, ialay mo. Ha? Pero sabi dito, Abraham, our father, justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar. So, nung in-offer na niya, nung habang papalakad sila, kasi si Isaac, alam naman ni Isaac na every time na nag-offer sila, may dalang kambing or tupa. No? Sabi ni Isaac, pa, wala kang dala ngayon, ha? Wala kang dala ngayon, ha? O, ano sasabi ni Abraham sa kanya? God will provide. Diba? Hindi niya na sinabi, anak, ikaw ang dala ko. God will provide. Nagtulong-tulungan na sila, gumawa na sila ng altar, naghakot na sila ng kahoy, yung mga tuyo na kahoy, para yun ang sindihan. Nasana yung hayop pa. Ikaw ang ilagay ko dyan. Humiga ka na, anak. Humiga din si Isaac. Sumunod din siya. Ako pala Sabi ni Diyos, ako yalay. Sige. Ay, siya doon. Nung hawak-hawak na ni Abraham yung kutselyo, pangpatay, narinig niya ang tinig ng Diyos. Abraham, huwag mo ituloy. Sinukat ko lang ang panampalataya mo. Diba? Maya-maya mayroon silang narinig na parang kaluskos. Mayroong nasagi na hayop doon. Yung daming sungay. Nasagi doon sa kahoy. Usa, no? O yun yung ipinalit. Sinubukan lang pala yung pananampalataya ni Abraham. O, di ba? Amen? Everybody say, praise the Lord. O. Kung minsan, ganun, mangyari sa atin, sinusubukan tayo. Wala na akong malapin nun. Ito na lang yung last Ha? Tapos ibigay ko pa. Last na lang itong money ko malapin nun. Meron akong pinaglaanan nito. Tapos ibigay ko pa. Huwag ka na magreklamo kung nakausap ang malapin. Sabi nga ng bilabid ko, anak, yung naipon mo, ibigay mo lahat. Pati barya, kinuskusan niya. Parang sumunod nga, pero bigay natin, pati yung mga barya, ibigay natin to. O pagkatapos na bigay, sobra pa yung ibinalik. Di, maging patutuo muna sa buhay yun. Amen. Everybody say praise the Lord. Nabasa na ba yung Genesis?
22:9. Hebrews 11:17. Pakihanda ang Genesis 15:6. Dito po sa Hebrew, Kabanatang 11, 11:17. talatang 17, ganito sinasabi, sa pananampalataya nang subukin si Abraham ay nihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap ng may galak na mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Genesis 15:6, Romans 4:3, 15:6 ng Genesis. Pakihanda ang Romans 4:3. Aklat po ng Genesis, Kabanata po'y 15, talata po'y 6. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Amen. Ayun. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa Kanya. Romans 4:3, Galatians 3:6. 4:3 ng Romans. Ang sulat ng Apostol Pablo sa Matagaruma, Kabanatang 4, ang talata ay 3. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumasampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katuwiran. Galatians 3:6. 2 Chronicles 2:7. Pakihanda. Galatians chapter 3 verse 6. Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Amen. 2 Chronicles 27, Isaiah 41:8 at saka huling talata 12:31 ng Hebro. Dito sa kalawang mga kronika, Kabanatang 2, talata ay 7. 7. Ngayon nga'y suguan mo ako ng isang lalaki na bihasang manggagawa sa ginto at sa pilak at sa tanso at sa bakal at sa kulay ube at matingkad na pula at bughaw at nang makauukit ng sari-saring ukit upang makasama ng mga matatalinong lalaki na kasama ko sa Huda at sa Jerusalem na itinaan ni David na ang aking ama. Amen. Isaiah 41:8. Sa aklat po ni Propeta Isaias 41, talata po ay 8. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Hakob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. O, tingnan mo. Kahit yung mga generation na after Abraham, sila ay covered ng blessings. Amen. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa si Abraham. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero mayroong mga Kristiyano, sabi, hindi na daw kailangan na bagitin pa through the first prayer of our beloved pastor. Ano na yung babanggitin? Through their prayer na. Eh si Abraham nga sa kanyang ginawa, di ba? Yung kanyang anak na si Isaac, yung anak ni Isaac na si Jacob, hanggang sa ating henerasyon ngayon, covered pa rin sila sa blessings. Hindi nila nakalimutan na ang ginawa ni Abraham. Huling talata, Hebrews 12:31. 12:31 ng Hebrews. Ang sulat ng Apostol Pablo sa Mataga-Hebro, Kabanatang 12, ang talata ay 31. 12:31 po. 11:31. 11:31. 31. Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab na tumanggap na payapa sa mga tiktik. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ha? Pag mayroon ka talagang pananampalataya sa mahal na Panginoon, kasama na yung pagsunod, pagpapala ang ating matatanggap. Amen? Imagine, hindi natin kadugo, hindi natin kalahi yung nasa Africa, pupuntahan natin. No?
Sino ba sila doon? Hindi naman natin kalahi, kadugo. Wala pa tayo nakapunta. Hindi pa kami nakapunta doon. Nagmi-meeting na sila. Yung ibang mga pastor na-invite na nila. Pupunta. Grabing pagpapala, minamahal. Itong lahat ay bunga ng pagsunod ng ating mahal na pastor. Sino naman tayo na tatanggapin ng Africa? Mayroon silang sariling reliyon doon. Sabi nga ng isang bishop, if you come here bringing your Bible, we have also our Bible. Bringing your doctrines, we have also our doctrines. But if you come here with your testimonies, signs, wonders, and miracles that you experience, we need you because we don't experience miracles. O, di imagine? Kailangan nila tayo dahil gusto nilang marinig yung pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon sa buhay natin. And you are a part of that mission, minamahal. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos natin. They are not yet baptized in the name of Jesus Christ here in the Jesus Miracle Crusade. Pero ang tawag nila sa ating mahal na pastor, beloved pastor. Sila ay gumagamit na rin through the first and leading prayers of our beloved pastor. Ganon ang kanilang pag-respeto sa man of God, a prophet of God, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Awitan po natin ang mahal na Panginoon. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah! Nasa tigalgitan ng presensya ng mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Bakitin po natin at isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Oh God.
Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Ilagay po yung ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayo naramang sakit, minamahal, itaas po ang ating mga kamay. Ano po at mga kahilingan sa malapinon, isama din po natin, minamahal, ang ating pong misyon sa dako po ng Zambia. Mayroon na po kaming visa, mayroon na po kaming ticket. Sa December 2 po, minamahal, yung flight. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yung mag-isang manalangin. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin, Panginoon Isus. Minsan pa malapit humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip na gawin na pagkitin may mga labi na hindi kaya-aya, simulapan patawarin mo kami, mahal na Pinoon. Sa pangalan dalangin na aming kagalang-galang at pinamahal na pastor, sa pupadalangin ng kanyang buong pamilya. Ano ba ang mga karamdamang taglay, mga anak, mahal na Pinoon, hallelujah. Kahirapan sa pinansyal, mahal na Pinoon, hallelujah. Hallelujah, idalangin din po namin, mahal na Panginoon, ang matagumpay na misyon sa dako po ng Zambia, Africa. Hindi po kami karapat-dapat mahalapin. Gawin mo kaming karapat-dapat sa dako na yan, na maging pagpapala sa lahat. Hallelujah, ng mga hallelujah tao sa dako ng Zambia, mahalapin noon. Hallelujah, sa dakilang pangalan aming sinasaway. Ano magawa ng kaaway, problema, kahirapan, karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of sickness and disease, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hinders cast out in Jesus' name, victory in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. In Jesus' name, praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ibigay kong pagkataon sa ating popular brother Benji Benito. Praise the Lord.